Bago namatay si Solomon, siya ay nagkasala ng malaki sa Diyos. Sapagkat nang siya ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malgam na karubal-dumal ng mga Amonita. Sa gayon, gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi lubos na sumunod sa Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Dahil dito, ang halos lahat ng mga haring sumunod kay Solomon ay nagkasala rin. Inakay nila ang kanilang mga nasasakupan sa pagtalikod sa Diyos at pamumuhay sa kasalanan. Dahil dito, ang 11 lipi ng Israel ay inalis ng Panginoon sa kanyang paningin at sila ay itinapon sa Assyria mula sa kanilang sariling lupain. Ang Huda naman ay ginapi ni Haring Nebukadnezar at sila ay itinapon sa Babylonia. Kalunos-lunos ang parusang ito na bunga ng kanilang kasalanan. Posibleng gawin ng Diyos na walang hanggan ang parusang ito, at posibleng ito rin ay ilapat niya sa lahat sa sanlibutan dahil ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay mahabagin. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Ang parusa ay nilagyan niya ng limitasyon. Para sa mga Hudyo, ang pagkatapon sa Babylonia ay ginawa niyang 70 taon lamang. Ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang plano ng Diyos ay para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. Ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi pati rin sa mga Hintil. Ibig sabihin, ito ay para sa sanlibutan. Ang pagbabalik ay hindi pagbabalik sa pisikal na lugar, kundi pagbabalik mismo sa Kanya, ang Diyos na nagbibigay ng kinabukasan at pag-asa. Sinasabi ni Isaias, darating ang ugat ni Jesse, siya ang babangon upang maghari sa mga Hentil, sa Kanya aasa ang mga Hentil. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng masaganang pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibinibigay niya sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asang bigay ng Diyos ay hindi lamang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Ito ay ang pagiging buhay sa katuwiran at buhay sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Ama ang Kanyang tanging anak na namatay para sa ating kasalanan at Kanyang muling binuhay mula sa mga patay. Inako ng Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa krus upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos na may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan,
upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ay inaring ganap at matuwid ng Diyos. Tayo ngayon ay nakatungtong sa grasya ng Diyos. Yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating kinatitindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang Panginoong Hesukristo ang ating banal na pag-asa. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makabundog pagdanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa.